Shabbat shalom mga kapatid, mga kaibigan. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muling ibinibigay niyo po sa amin upang kami po ay makapag-lingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo at madiscuss ang parsha o yung tingnan o tumingin. Nawa Panginoon ay pagpalain ninyo ang inyong salita na ito ay mapunta sa mga pusong uhaw na nagsasaliksik ng inyong katotohanan ah, upang makagawa namin ang mga dapat namin gawin, makita namin dapat naming makita ayon sa inyong kalooban na magbibigay ng kapapurihan sa inyo. Binibigay po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Muli, magandang araw sa inyo mga kapatid, mga kaibigan. At pag-usapan natin ngayon ang Parsha Re'eh. Yung sa English ay see o tignan. Ito ay patungkol sa uh, pinapakita niya ang, uh, ang daan na kung saan ito yung daan ng blessing at ang mga sumpa, mga curses, ano? So ang coverage nito ay Deuteronomy chapter 11 verse 26 to chapter 16 verse 17. No? Ito medyo mahaba-haba ang parsya na to sa Deuteronomy, no? Ito ang pinakamahaba sa Deuteronomy, pero hindi ito ang pinakamahaba sa buong Torah, no? Um, so dito ay makikita natin na sa chapter 11 verse 26 to chapter 12 verse 10 ay si Moses ay sinabihan niya ang mga anak ni Israel na inilalatag niya sa kanila ang lugar kung saan kapag ginawa nila ito, sila ay may mga blessing. Sila ay maraming mga mga privileges na makukuha sa Panginoon. At kapag dumaan naman sila sa kabila ay mga sumpa. So yun ang dalawang ano, no. So walang in between. Yun ang ano ron, no? Yun ang isang mapapansin natin. It's either makukuha mo mga biyaya o mga sumpa. At ini-encourage niya mga Israelitas na piliin niyo yung blessing, ba't mo pipiliin yung sumpa, no? Um, Kaya ang ginawa niya, hinati niya ang ang mga tribo. Anim na tribo ay pupunta sa Mount Gerizim, no? Para ibigkasin ang mga blessing, no? Ah, so anim na tribes sila ang magre-recite ng blessing, at ang anim na tribe na ito ay si Simeon, si Levi, si Judah, si Issachar, si Joseph, saka si Benjamin, no? So ito yung medyo grupo ng medyo okay, no? Itong mountain na to, by the way, ay dito ito nire-refer ng ng Samaritan woman na nung nakipag-usap siya kay Yeshua sa John chapter 4 verse 20 na regarding sa sentro ito, yung Mount Gerizim, ng religious worship ng mga Samaritan, no? Ang mga Samaritan, mga kapatid, mga kaibigan, ito po yung mga natitirang mga Israelitas na sila ay nung inatake ang Northern Kingdom, no? By the way, ang Samaritan is galing sa word na Samaria, at ang Samaria ito ay capital ah, ng ah, ng Northern Kingdom, no? So ito yung 10 tribes. Ngayon, ang tingin ng mga Hudyo, kasi yung Southern Kingdom, sila yung mga Hudyo, no, Jews. Dalawang tribe lang ang natira rito. Ito yung mga ang Judah sa si Benjamin, ano, nag-merge na sila. Tsaka yung ibang mga Levites, of course, so doon din sila sa mga priest kasi doon ang temple. Ang Samaria, dito ang kanilang sentro, no. Ito yung sentro nila sa ah, place of worship. So, ngayon, nung inatake ang Samaria, ang 10 tribes actually, at kinuha ito ng Assyria, ang mga naiwan dito, yung mga mahihirap, yung mga hindi kailangan na, ano, yung hindi threat sa mga Assyrians. No?
So lahat ng mga sundalo na lumaban, pinatay yung iba, um, kinuha, no, ginawang slaves o dinala sila sa ibang lugar. Kasi ganun ang ginagawa ng mga Syrians. Kukuha sila ng ibang tao, dadali nila dun sa ibang lugar. Tapos yung pinagkuhanan nila ng ibang lugar, kunwari sa Saudi, kunwari sa kung saan yung kinonquer nila, kunwari sa Lebanon or whatever, kukuha naman sila, dadali naman nila ron, ini-exchange sila. Pinaghahalo-halo nila para mabunot talaga yung wala yung kasi syempre may connection ng tao sa kanyang land, no, religious connection and everything. So ginagawa nila yan. Yan ang norm para talagang uh, mawalan ng parang masira ang loob ng mga tao, no. So sa Samaria, ang natira na lang dito yung mga talagang mga mahihirap plus nahaluan pa sila ng mga ibang mga tao na later on itong mga ibang tao nito, syempre, may ano ang mga religion, yung Judaism or actually yung Mosaic law, actually yun lang ang kanilang nare-recognize yung Mosaic law lang, ano. Um, Pinagpapatuloy pa rin kahit ng mga mahihirap. Kaya hindi sila kasing trained ng mga Jews, no. Ang mga Samaritan ay medyo mahina sila sa pagdating sa Torah, no? Although Torah lang ang basis nila. Tapos, since kalaban sila at hindi sila nagko-comply sa mga requirements ng law, ay sila hindi sila nakakarating sa temple, sa Judah, no? Sa Jerusalem. Kaya normally malayo sila. Kaya ang mga Samaritan ay considered na parang uh, in a way, parang Gentile. So, hindi talaga sila kapanalig. Parang ganun. Nilulook down sila ng mga Jews kasi nga, hindi iba ang kanilang paniniwala. No? So, ito yung sinasabi ng Samaritan woman na kay Yeshua, so John 4:20, na sabi ng mga dito ang mountain, dito yung i-worship. Sabi ni Yeshua, hindi nyo alam kung anong ginagawa nyo. Kami mga Hudyo, sabi niya, alam namin kung sino ang wino-worship namin. Yun ang um, yung kayo hindi nyo alam, no. Walang mga prophets, walang mga writing sila. Torah lang talaga. So, yung five books of Moses lang, ano. Tapos ang holy mountain na is Mount Gerizim, no. So ito 'yon. Ngayon, ang makikita natin dito naman na yung kabilang tribo ay ito naman ay mga curses, ano. So, sa Deuteronomy 12:1 to 3, sabi niya, ito yung mga batas, mga judgments, ano, na na dapat nyo observe, no? Uh, na dapat ito'y gagawin nyo habang kayo ay nabubuhay sa mundong ibabaw. Yun ang sabi, no? Isa sa mga pinag-uutos ng Panginoon talaga ay to utterly destroy ng yung mga lugar ng mga idols, no. Kaya hindi talaga inaalaw ng Panginoon ng mga idols, no. Kapag sabi niya na may na-conquer kayo na land, pero yung sa land of Israel lang ang pinag-uusapan dito, hindi yung pupunta sila sa Dubai at doon nila i-conquer, hindi ganon, no. Or pupunta sila sa Amerika, hindi ganon. Ang pinag-uusapan dito yung sa Israel. Pero sa mga bahay na kung saan ay nabili nila, no? O doon na sila, teritoryo nila. Hindi sila pwede magkaroon ng idols doon. Dapat i-destroy daw, no? Yun ang sabi ng Panginoon. Kasi in a way, parang na-conquer mo na rin yung land kahit binili mo, no? Sa iyo yun, ipinagkatiwala sa iyo yun, eh, hindi dapat magkaroon ng kahit anong idol doon, no? So, ngayon, pag sa yung 12 curses ay ni-recite din ito ng other six, no. Kaya um
actually itong mga curses na ito mababasa natin sa Deuteronomy chapter 28 verse 15 to 68, no? Madami yan. Sa Mount Ebal naman sila. So, Gerizim, yung blessing. Mount Ebal naman yung curses, no? So, yung mga ano dun sa kabila, sila Reuben, si Gad, si Asher, si Zebulun, si Dan, saka si Naphtali, no? Yan yung mga tribes. Kung mapapansin natin, yung mga medyo prestigious na tribe ay nando dun sa blessing. So, unang-una, ando dun si Levi, which is yan, mga Levites nandiyan dyan. Si Judah, yan ang mga kings nandiyan dyan. Si Joseph na very faithful, no? Sa kung mapapansin natin dito, hindi yung dinivided tribe, yung tunay na tribe talaga, hindi yung, di ba si Benjamin, si Joseph nahati into Ephraim and Manasseh, tapos nawala si Levi. In this case, time freeze muna, no? Wala munang mga si Joseph ay isa na lang, hindi na siya si Ephraim and Manasseh, at si Levi kasama rin sa mag-aatar ng blessing. So yung original na 12 tribes ang pinag-ano rito. Ngayon lahat ng yung mga 12 curses na na-mention sa Deuteronomy 28:15 to 68 dito binanggit, kasi itong passage na to, sorry, sinabi lang yung plan na mag-a-utter ng blessing saka mag-a-utter ng curses. Hindi pa talaga nila ginagawa kasi later pa ito na mention, So, ngayon dito, makikita natin na itong mountain na ito ay ito yung pinakamataas na bundok sa West Bank. So so doon ang inatter ang mga curses, So napakataas nito, about 3,000 feet above sea level, At puro limestone ito at medyo slopey, At maraming mga tombs nandoon, So that's the thing, ngayon sa Deuteronomy 12:11 to 28, nagbigay si Moses ng babala sa mga Israelites na hindi dapat sila mag-sacrifice ng burnt offering kahit sa anong lugar lang. Dapat ito sa lugar na inatasan na uh, inano ng Panginoon. Uh, Ito yung dineclare niya dito lang pwedeng gawin, so hindi po ito random place na later on na lang napili, ito po ay mulat noon pa. Dito talaga ang pagsasacrifice, maski si Cain sa si Abel, dito sila nag-sacrifice. And syempre obviously dito rin sinimula ni Adam, dito benign sa Dome of dito sa yung Dome of the Rock ngayon, o yung Golden Dome of the Rock. Pero known yan na yung Mount Moriah, yung malaking flat na stone yan, suitable talaga para sa pag-offer ng sacrifice, Dito rin binind si Isaac. Ibig sabihin dito siya tinali at i-offer siya na Abraham, Dito rin si Noah nag-offer nung na yun. Pero later on, si Jacob ay nag-offer siya sa iba naman, sa Bethel, Kasi along the way yon. And dun na naginip siya sa Panginoon, napanaginipan niya yung hagdan, yung hagdan. Kaya dun nag-offer siya. Ibig sabi niya, dito ang Panginoon. So nag-offer siya ron. Holy place din yon. Pero merong isang most holy place talaga na kung saan dapat ang children of Israel, doon lang sila pwede mag-offer ng burnt offering, It's very specific, which is sa Mount Moriah. Kaya maski nasa ibang lugar sila, hindi sila pwede mag-offer ng sacrifice, pwede sila magbigay ng tithes, ng offerings, ng mga ibang mga offerings, except yung mga burnt offerings and trespass offerings, yung mga ganon, hindi pwede, So,
Dito, no, sa Deuteronomy chapter 12 verse 29 to chapter 13 verse 19, binanggit dito ni Moses at nagbabala siya na huwag gagayahin ng mga Israelitas ang mga tao na nakatira, kung paano nila nakatira sa Canaan, no? Paano sila magtanong sa kanilang mga Diyos-Diyosan, paano sila sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan, na kung saan ay pinadadaan pa nila sa apoy, ano, ang kanilang mga anak na lalaki at anak na babae. At ito yung kanilang rite of passage, no. It's very strange, no. Talagang ayaw ng Panginoon ng ganun. At binagbigay siya ng babala na hindi pwedeng gawin ng mga Israelitas na sambahin ang kanilang Panginoon, ang ating Panginoon, sa pamamagitan ng pagsamba ng pamamaraan ng mga Canaanites. So ano pong ibig sabihin dito? Hindi po natin pwede gayahin kung paano sumasamba ang mga tao sa kanilang Panginoon, sa kanilang Diyos-Diyosan, at gagayahin natin para sambahin natin ang ating Panginoon. Ayaw niya nun. Hindi niya gusto yun, ano? Ang gusto niya yung kanyang pamamaraan, no? Hindi pwedeng gayahin yung mga pamamaraan ng mga iba, no? Kabilang na rin po dyan yung mga pagsasamba sa araw na kung saan ay holy sa mga Diyos-Diyosan ng hindi totoong mga Diyos, no? Hindi totoong mga Panginoon. At ito na nga yung first day of the week na kung saan ng mga pagans ay nagwo-worship sa sa sun god, ano. So ngayon, kung gagayahin yan, ginaya na nga ng mga so-called believers o mga mananampalataya, at sinasabing sinasamba ang tunay na Panginoon ng Biblia, hindi nila nabasa ito, no? Ayaw nga ng Panginoon ng ganon. So, may sariling araw ang Panginoon, which is Shabbat. May sariling mga kapistahan ng Panginoon, na which is Passover and Feast of Unleavened Bread, hindi Easter, no? At mayroon siyang mga ibang mga feast, at ayaw niya ng mga feast of the gods, no? Tapos sasabihin, hindi, wino-worship ko naman yan yung totoong Panginoon. So hindi pa pwede yun, no? Ah, Hindi pwede yung dito, mulat noon pa, dito na ang kasalanan ni Cain, no? Ayaw ni Cain na ang ginawa ni Cain, nag-offer siya ng kung ano gusto niyang i-offer based doon sa gusto niya, kaya nga hindi tinanggap ng Panginoon. So hindi yung kung ano yung gusto natin, parang walang magagawa ang Panginoon na kundi tanggapin kasi bigay natin eh. So hindi po ganun yun, ano. Ganun din ang way na pag-worship, ganun din ang days of worship. Hindi pwedeng gamitin ang pamamaraan ng makamundo, pamamaraan ah, ng mga ibang mga relihiyon, no? Kasi ayaw niya nun. May sarili rin siya, no? Yung iba, ang katulad niyan, ang Christmas, ay celebration ito ng mga pagan gods, no? Marami yung mga Diyos-Diyosan ng birthday yan. So, pinipilit na birthday daw yan ni Jesus, no? Which is hindi, no? At nasabi nila, wala naman nakakalam, so ito na lang. Ay hindi po ganon. Ang Biblia ay nagsasabi kung kailan talaga, at maraming indication kung kailan ito. At ito ay isa sa mga appointed times, no? Alam natin na ito ay sa panahon ng Sukkot, around September, October, no? At ito ay hindi pa winter, no? Kasi nag-i-snow din sa Israel. So, kaya wag natin gagayahin paano mag-offer ang mga 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 heathen, mga Gentiles, mga hindi mananampalataya sa kanilang Panginoon. Paano sila mag-offer, paano sila magsamba, ang araw ng kanilang pagsamba, pamamaraan nilang pagsamba. Huwag natin gagayahin yun, no? So, maging ano tayo, yung sumunod tayo doon sa original, no?
At dito, no? Dito, makikita natin dito na nagbigay din ng instruction si Moses, ano? Na papaano kahit may isang propeta na magsabi na ito ay kailangan mong magpapakita siya ng parang milagro na mukhang kapanipaniwala siya na mukhang galing sa kalangitan na na sinasabi nga na dapat ito ng pag-worship, ano, hindi dapat siya paniwalaan. Ang sabi nga doon, dapat siya ipatayin. Kapag siya ay nakainganyo ng kanyang kamag-anak, kaibigan, o anak, ama, magulang, ama, ina, kapatid, pag siya ay naka ng ganun, dapat siya ay parusahan, no? Wag daw maaawa sa kanya. At dito rin, ano, sa Deuteronomy chapter 14, verse 1 to 21, ito ay parang recap or actually may mga konting dagdag pa sa Leviticus 11, no? Leviticus 11, dito natin makikita lahat ng mga clean and unclean animals. Para sa recap, ano, yung mga sa lupa. Ang pwede lang kainin ay yung merong hati yung hoof, yung split hoof, yung parang paa na bakya, pero hati. Hindi pwede yung buo. So, tsaka yung damo lang ang kinakain or plants lang, no? So, nagchuchu ng cud, ano, which is yung damo. Yung katulad ng baka. So parang may bakya sila. Yung paa nila parang bakya pero hati, nakahati, no? Hindi katulad ng kabayo, buo, 'di ba? Horseshoe buo siya eh. Wala siyang wala siyang hati, no? So ang kalabaw ganun din, may para siyang sapatos na bakya pero may hiwalay, may nakabuka, no? Ganun din ang kambing, ganun din ang ah, yung mga ah, ah, yung kambing, yung sheep, yung mga buffalo, mga ganun, no? So, meron silang paa pero parang bakya pero hati. Tapos nagchuchu sila ng cud. Ang baboy, ganun din. Hati din yung kanyang hoof. Parang may bakya din siya pero hati. Pero hindi siya nagchuchu ng cud, hindi siya kumakain ng damo lang. Kasi dapat damo lang, eh. Kaya ah, hindi pwedeng kainin ng baboy, ano. Ang naman ang rabbit ay nagchuchu siya ng cud pero wala siyang hoof. Meron siyang paws. Parang yung mga pusa, aso, gano'n, ano. May mga paws sila. So, hindi pwedeng kainin. Hindi pwedeng kainin 'yon. Um, may reason kung bakit ito eh. Binigay ito para ma-limit, no? Ma-identify kung ano yung mga hindi pwedeng kainin, no? Yung mga iba ay may contention na o kumukontra na lahat naman pwedeng kainin. Sabi nga daw sa after the flood, yung kay Noah, anything that moves, sabi doon, no, you can eat. Pero mistranslated po ito, no? Ang sabi doon, lahat ng gumagalaw, dapat ang kinakain nila ay yung mga gulay, mga kasi para sa lahat yan. Um, pero translate nila ito na mukhang anything that moves, no? So, ibig sabihin, pati tao pwedeng kainin, ano? Yun ang kay mga cannibals, kinakain tao. Ah, yun, ano? So, hindi, para ma-distinguish na kahit ang tao, hindi pwedeng kainin. So, may mga certain animals lang na pwedeng kainin. Ngayon, yung mga sa birds naman, ang bird, obviously, may pakpak. Tapos, ang mga pwede lang, yung
chicken, yung duck, pwede yun ng duck. Pero ang goose, hindi. Um, yung ano, yung um, ah, turkey, pwede yun, no? Ang dove, yung kalapati, pwede, no? Mga pinangalanan yan. Pero yung mga iba, mga eagle, mga bat, paniki, hindi pwede yun. Kaya dyan nga raw galing ang COVID. So hindi natin alam kung how true it is. Pero lahat ng mga sakit nanggagaling sa mga unclean animals. So kaya hindi pinapakain sa atin to. Isa sa mga characteristics ng mga clean animals ay meron silang multiple stomach system. For example, ang baka may apat na stomach system yan, no? So kaya parang ano na nga lang kinakain nila, um, damo na lang, ay na filter pa na apat. Ang kambing tatlo, ganun din ang sheep tatlo rin, ano. Kaya medyo mahirap lasunin ng mga animals na yan. Nalalason pa rin pero hindi kasing fatal kaagad ng katulad ng tao o ng mga aso, ano ganun. Mabilis malasot kasi isa lang ang stomach system natin, ano. So lahat ng unclean animal, na mammal or whatever na nasa lupa, iisa lang ang stomach system. So mula sa tao, aso, pusa, daga, iisa lang yan, no? Yung mga iba, ah, hindi talaga hindi talaga pwede, no? So hindi pwedeng kainin. Pagdating naman sa dagat, ang pwede lang kainin yung may fin and scales, yung may kaliskis at may palikpik, no? Ah, so kasi hindi sila mga carnivorous. Ang kinakain lang nila yung mga plants lang, no? Yung mga iba, bottom feeders, katulad ng shrimp, may scale siya pero wala siyang fin. Ang pating naman may fin pero walang scales, no? Yung mga um, yung mga pusit, walang fin and scales, octopus, ang mga pating, ang mga seashells, mga water filter po ito, no? So, parang ang nangyari niyan, filter nila yung dagat, tapos kakainin ng tao. Um, Doble nga ang kasalanan ng tao kasi pagka dinudumihan na niya yung dagat, ang mundo, tapos yung tagalinis, pinapatay pa. Kaya lang, nakaganti rin kasi yung nagdumi na tao, not necessarily the same person, pero tao, tapos kakainin niya yung naglinis ng dumi ng isa pang tao, tapos siya yung magkakasakit. Kaya may mga red tide, ano? Kasi yung toxin ay masyadong mataas kasi sobrang dumi, nililinis nila. Kaya mas marumi, mas maraming mga clams, mga seashells, mga talaba, mga kung ano-ano pa mga ano, no. Yun ang kinakain lang, water filter sila. Ang isang maliit na shell, isang ordinary shell, pwede siyang mag-filter ng up to 50 gallons of water. So water filter talaga siya, no? Yan ang mga ano. Kaya malinis ang dagat, eh. Ganon din sa mundo, sa land, no? May mga tagalinis din tayo. Andiyan dyan yung mga ipis, mga insects, mga animals, no? Yung mga gecko, mga ganon, mga wild lizards, yan, sila yung mga tagakain ng mga bulok. Kinakain nila yung mga bulok. Tapos, um, yung mga tira-tira, kinakain din ng mga insects, uod. Tapos, pag sawa na yung mga uod, yung mga ano naman, ah, ah, mga ants and mga centipedes, mga insects, hanggang maging malinis na talaga siya. Kasi ginagawa nila, binabaon nila sa lupa. Dinadala nila rin sa ilalim ng lupa. Tapos,
doon nila kinakain, doon na lang din nila dinidispatcha. So nagiging fertilizer siya. Yung ibabaw ng lupa malinis na. So kaya ito yung mga animals na hindi dapat kainin. Ano? Ah, actually, even yung ano yung mga gecko, mga ganun, hindi dapat kahit hawakan, hindi dapat eh. Kasi magiging unclean kahit buhay pa yan. No? Yung mga tuko, mga buhaya, mga ganun. No? Kaya wag natin hahawakan sila, no? Isa yan sa mga utos ng Panginoon kasi magiging unclean tayo, no? Um, dito, no? Sinabi rin dito na pwede silang kumain ng ox, ng sheep, ng goat, ng deer, ng gazelle, roebuck, wild goat, ibex, antelope, mountain sheep, saka lahat ng mga animals nga na nabanggit, ano. Pero hindi sila pwedeng kumain ng camel, ng hare, ng coney, ng swine, yan, yung baboy, at lahat yun nga, yung mga nasa tubig na hindi dapat kainin. So, dyan yung crab. Nakakita ko one time paano sila manghuli ng crab. Naglalagay sila ng bulok na karne, tapos ilalagay nila doon kung saan tingin nila maraming crab. Tapos nakakapit lahat eh. Ando doon sila lahat. Tapos kukunin niya, yun ang pang silo niya. Tapos inaano niya sa balde. Tapos balik na naman doon. Punong-puno na yung kanyang balde, yung kanyang container. So, kinakain bulok. Tapos kakainin din ng tao. So, just imagine that. Maski hugasan mo pa yan. Kasi doon na sa loob ng katawan nila yun eh. So, yan ang mga ano, no? Ah, ngayon, may mga iba din nagtatanong, paano pala yung mga coconut crab? Ang kinakain lang nila yung mga coconut. Hindi po. Kinakain nila coconut, pero kumakain din sila ng mga bulok. So, yun eh. Hindi lang naman coconut ang kinakain nila, no? So, yan ang isang ano dyan. Dito, no, gusto ko pong mabanggit ito na ang unang-unang kasalanan ng tao ay yung food commandment, no? Sinabi ng Panginoon, huwag niyong kakainin ito. Ang fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Huwag niyong kakainin yan. At the day that you eat it, you will surely die. Sabi ng Panginoon. So, tinukso sila, hindi kayo mamamatay. Actually, magiging ano ka nga magiging parang Diyos ka eh. Kasi malalaman mong tama at mali. O yun, ano. Food commandment. Um, Huwag po tayong kakain ng anything na pinagbabawal ng Panginoon. That includes food sacrifice to idols. Ano. Yung, um, yung ibang tao, uh, sa uh, isa sa mga justification nila yung First Corinthians chapter 8, no? Pero pag binasa mo talaga maigi yun, iniinsulto ni Apostol Pablo yung mga nagmamarunong na nagsasabi na okay lang na kumain na food sacrifice to idols kasi mga idols wala naman yan. So wala. So okay lang yan. Pinag-pray mo na eh. Sabi niya kayo ng mga nagmamarunong, sabi niya, yung mga weak brothers o mga kapatiran na medyo mahina-hina, naniwala sa inyo kasi believe sa inyo eh. Ngayon, kayo nag-cause sa kanila na magkasala. O, ibig sabihin, kasalanan talaga palang kumain ng food sacrifice to idols. So, wag na nating ipilit. Ano? Pero kung siyempre, kung mapilit pa rin, edi kumain kayo. Pero doon sa mga gustong makinig, wag kayong kakain kasi ipinagbabawal po yan. Ano? Ang akala kasi natin minsan, parang wala lang nangyayari. Kasi pasok sa bibig, nilalabas din. Ina, tinitake nila yung sinabi ng Panginoong Yeshua, tinitake nila ito in a different light. Ang pinag-uusapan dito nung sinabi ni Yeshua na what comes into your mouth goes out, but what comes out of your mouth makes you unclean. Ang pinag-uusapan dito kasi sinasabi sa kanya na yung mga disipulos niya hindi naghuhugas ng kamay pag nagpagkakain. So, nadi-defile yung pagkain nila. So, pag kumain sila na hindi naghugas ng kamay, um,
yun na-defile sila. Sabi ng Panginoon, ang nakaka-defile sa tao, yung lumalabas sa bibig. Kasi yan ay nasa puso. Yung pumasok, ilalabas lang din yun. Pero hindi niya po sinasabi na hindi ka dapat maghugas ng kamay. Ang sinasabi rito, yung mga judgmental na tao. Kung ano yung nasa lumalabas sa bibig nila, which is judgmental, galing kasi sa puso nila yon na hindi maganda. Kaya sila nagiging unclean sa sinasabi nila. Pero ang Panginoong Yeshua mismo naghuhugas din ng kamay at walang masama sa naghuhugas ng kamay. Kahit tayo naghuhugas tayong kamay pag kumain. Pero para pulaan ng kapwa sa kanilang ginagawa dahil sa mas tingin mo mas tama ka, yun ang problema. Yun ang nagde-defile sa tao, no? Dito rin sa Deuteronomy 14:22 to 29, sinabi niya dapat mag-set aside ng 10% part of the harvest. Ano? So, ito pertaining ito sa tithing. No? At ito madalas ini-emphasize lalo ng mga iba. Pero ang tithing po ay ito ay related sa temple system. No? So, anong gagawin natin dahil walang temple? We can still give it. No? Um, pero hindi not necessarily na sa simbahan lamang. As a matter of fact, mas better kung binibigay natin ito sa mga mahihirap. So, nasa ating discretion na ngayon kung paano natin i-divide, no? So, it's still important na nagbibigay mga tao sa kung saan sila worship sa Panginoon kasi kailangan ng operational cost. Sino ba naman ang paano mag-operate yung mga simbahan kung wala pambayad, di ba? Pero ang ano kasi ang problema is overemphasis, no? Tapos yung iba nga may mga sweldo pa which is ayoko namang um, i-judge ang mga ganyan. Siguro yun lang ang best way nila. Pero nung araw walang mga sweldo ang mga nagtuturo, no? Meron silang ibang trabaho. As a matter of fact, ang mga synagogues nung araw, even until now, ito ay composed ng 10 good men. Ito yung tinatawag na minyan, no? 10 good men. Ito ay pangkontra dun sa 10 spies na kumontra sa pagpasok sa promised land. Kaya mula nun, 10 good men naman ang gumagawa ng paraan na mabalik ang mga tao madala sa Panginoon instead na ano, no. So ito yung three three zaken, three elders and seven shemashim, seven deacons, no. Kilala natin alam natin sa pangalan ng elders and deacons, pero sa Hebrew is zaken, elders, at and then shemashim, which is deacons, no. Kaya maski ang Panginoong Yeshua, laging ando doon yung si Peter, James, and John, yun ang kanyang mga zaken, no? Yun yung mga elders niya o leaders. Yung other seven leaders din yon, pero iba din ang function nun, no? So sila actually ang mga nagko-contribute para magkaroon ng isang synagogue, no? Nung araw, ang mga pwede lang makapag-build na synagogue ay yung king, ini-sponsor ng king, yung high priest o yung mga priest, tsaka yung mga zaken. I mean, yung mga yung minyan, no? So yung mga tao, nagko-contribute sila para magkaroon sila ng place of worship para hindi sila lumalayo. Kasi ano lang sila, ang traditional distance ng Shabbat walk is only 2 miles, no? Kaya lang, unfortunately, in many situations, wala ka ano eh. So, yun ang ano ron, ano? Um, Kaya we have to understand na talagang mahirap din, ano. So sometimes we gotta do what we gotta do. Pero ganun ang mga minions nung araw. They put money and resources together para makabuild ng synagogue system. Yan yun, ano. So sila nagbibigay. Tapos yung mga tao tumutulong din hanggang maging operational na sila, no. Kaya lang ngayon, ang nangyayari, nagiging sweldohan na yung mga leaders. So, nagkakaroon tuloy ng control ang congregation sa mga leaders nila.
Sino yung pinakamalakas magbigay o sino yung powerful, sino yung ano, nakokontrol, naaalis nila yung pastor, naalis. Pero dapat kasi yan, hindi lang isa ng leader, no? Ang leader is, anong tawag dyan is ano yung Nicolaitans, no? Teaching ng mga Nicolaitans na isa lang ang leader tapos lahat parang pare-parehas na. Hindi po ganun ang way ng biblical system. So anyway, that's a different topic. Pero yun nga, ang tithing or ang offering can still be given 10% more or less, actually 10% and whatever, ano. Um, Depende kung ano yung sinet mo sa heart mo. Pero remember ito, ang tithing is the last thing that you will do. You have to keep the commandments, everything first, and then ito yung huli as part ng mga commandments na fina-follow, no? Hindi ito yung nauuna. Another topic dito is yung Shemitah, which is mentioned sa Deuteronomy 15:1 to 18, ano? Yung tinatawag na Lord's release, ano? Every seventh year. Yan ang ano, no? So, yung lupa ipapahinga for 1 year, lahat ng personal loans ma-release, at yung mga Hebrew slaves o Hebrew bondservant pwedeng i-release na. Yun ang ano, no. At dito, no, binabasa nila talaga ang Torah. The whole Torah in Shemitah, no. Yung, kaya naririnig nila ulit na ni-read aloud dito, no. Uh, so, dito, no, sa last part nito, yung Deuteronomy 15:19 to chapter 16, verse 17, ay binigyan ng instruction ni Moses ang mga anak ni Israel na dapat ihiwalay nila yung mga firstling ng mga herds nila, yung mga cattle, no, mga flocks. At ito ay i-offer nila sa Panginoon. Kakainin actually nila ito before the Lord, no. Supposedly, isa sacrifice ito, pero without the temple, you can still kill it at kakainin mo ito before the Lord. Hindi ito yung bibenta mo tapos whatever, hindi. Ito'y kakainin mo dapat sa harap ng Panginoon, no? Kasama pamilya, mga kamag-anak, or mga co-believers, yan, ano, congregation. So, yan. So, in conclusion, no, dapat piliin natin ang blessing, hindi yung curses, no. Uh, Bakit ba naman pipiliin ang curse? Pero ang mga tao, mas pinipili nila ang curses. For some reason, ayaw nila kasi sumunod, no. Dapat tayo may central worship sa Panginoon na ang location nito ay nasa Jerusalem, at dito na mention ang dietary commandments o kashrut, no. Dapat i-observe talaga natin yung mga food laws, no. Clean and unclean animals. It's very important para sa atin, ano. At yung tithes and offerings, yung yung mga festivals, no, nabanggit din dito, yung especially yung three pilgrimage, ano. Ito nabanggit sa Deuteronomy 16:16. Meron tatlo, yung Feast of Unleavened Bread, yung Pentecost, saka yung Feast of Tabernacle o Sukkot, no. Na men of Israel, lahat ng kalalakihan, all the sons of God need to appear before Him. Yan, importante yan, ano. Natin kahit sa Job 1:6 saka Job 2:1, kahit si Satan, ano, kailangan niya mag-appear before God kasi pag hindi, may kalalagyan siya, no. Kaya nagre-report pa rin siya during that time. Yan ang isang reason kung bakit hindi pwedeng magsabay ang kapistahan ng Panginoon sa mga pagan holidays, kasi yung wino-worship ng mga pagans absent dahil nagre-report din sa Panginoon. Nag-worship din sila sa one true God, no. Kaya hindi pwedeng ang day of worship na nakalagay sa Leviticus 23 ay gagamitin din
kalaban kasi sila mismo, they need to worship too. No? So, yun ang ano dyan. So, anyways, I hope and pray na may natutunan tayo sa Parsha Rie, at nawa ay magbigay ito sa atin ng interest para lalong magsaliksik ng kanyang katotohanan ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo sa amin upang muli po kaming makapag-aral ng inyong salita. At nawa, Panginoon, ay pagpalain niyo po ang inyong salita na ito'y makarating sa mga pusong gustong matuto o gustong maglakad ng ayon sa inyong kalooban, upang kami po ay makapagbigay ng papuri at pasasalamat dahil kayo lamang po ang may karapatan na tumanggap nito. Ito'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Yeshua. Amen. Shabbat Shalom mga kapatid, mga kaibigan, hanggang sa susunod. Hanggang sa muli. Shabbat Shalom.